Kaugnay pa rin po sa giyera sa Israel, tiniyak ng DFA na ligtas ang mahigit 100 Pilipinong naninirahan sa Gaza. Sa gitna po niya, dumulog sa OWA ang kaanak ng isang OFW na posible raw nabihag ng grupong Hamas. Nakatutok si Rafi Tima. Nananatili sa 2 Pilipino ang kumpirmadong patay sa nangyaring pag-atake ng grupong Hamas sa Israel nitong Sabado. Ito ang ulat ng DFA sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs. Pero may pangatlong bangkay na isinasailalim daw ngayon sa investigasyon para matiyak kung siya ang isa sa 4 pang Pinoy na hinahanap hanggang ngayon. A third possible death, and there's DNA testing going on to check if it is in fact one of the Filipinos missing. And after those 3, there are still 3 unaccounted for. Sa kabila ng malawakang aerial bombardment sa Gaza Strip na kontrolado ng teroristang grupong Hamas, ligtas naman daw ang 137 Pilipino na naninirahan doon. Pero sa gitna ng napipintong ground attack ng Israeli Defense Force, 7 sa kanila ay nagre-request raw ng repatriation. They are mostly Filipino women married to Palestinians or their children. No, I mean Filipino mixed Filipino children. 137. The number who want to be repatriated keeps increasing. Sa ngayon, Alert Level 3 o Voluntary Repatriation pa lang daw ang status sa Gaza. Pagtitiyak ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan na nakakasakop sa Gaza, nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa lugar at may plano na kung paano maililikas ang mga Pilipino. Prioridad umano ang mga Pinoy mismo at posibleng hindi kasama ang kanilang mga asawang Palestino. Pero ang bansang Indonesia, humingi na raw ng tulong sa Pilipinas. The Indonesian embassy has approached us, Your Honor, if they can, if we can help them because they have no personnel also and diplomatic personnel in Gaza. We don't have physical presence there, but we are in contact with our community. Definitely, the Philippines is ready to support, but of course, priority natin are our fellow Filipinos. Sa ngayon, 23 pa lang daw sa 30,000 Pilipino na nasa Israel ang gustong lumikas. Pero paglilinaw ng DFA at DMW, 1,500 Pinoy lang ang nasa mga lugar na apektado ng pag-atake ng Hamas. Yung 23, madadagdagan pa po kaya yan? Or baka magbago na isip ng iba? Well, tatanungin natin sila uli. But of course, pwedeng madagdagan, di ba, as we go along. Dumulog naman sa satellite office ng OWA sa Bacolod City ang kaanak ng OFW na si Loretta Alacre, 49 na taong gulang, na tubong Cadiz City, Negros Occidental. Huli daw nakausap si Alacre noong Biyernes ng gabi at sinabi nito na dadalo daw siya sa isang music festival sa Southern Israel kasama ng ibang Pinoy. Kaya ang last nga istorya, ma'am, sang iya nga friend man na bala, ma'am, nga doon nakasurvive, bala mali, sang aran sila kung nasagwa, ma'am, gulpi lang kung may naglinupok pag nagtiruway, may na, siya yung ma'am mo ang natulala, sa ma'am, ang iba niya nga upod, nakadalaga na, aran subungan ni kuno sa ospital, po siya mula nang way, nakadoon kami kakontak siya. Kaya ang dulas ng ano ko naman doon nabiyag sa ko naman sa Hamas. We're not in the position to confirm that she's missing. Bali, we just received a notification from her family last October 9, Monday. Then we have endorsed her case. Welfare officer sa Israel. Umaasang pamilya na buhay at nasa mabuting kalagayan si Loretta. Sa ngayon, hinahanda na raw ang labi ng 2 Pinoy na kumpirmadong nasawi sa Israel para maiuwi sa bansa. Ang asawa ng isa sa mga nawawala pa, dinala na rin daw ng OWA sa kanilang opisina para mapanatag ang kanyang loob na ginagawa ng pamahalaan ng lahat para mahanap siya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.